Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Yugto ng buhay ay katanungan, bawat tanong ay may kasagutan. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kami laging Pag-usapan natin ang channel Usap Tayo Ozawa. Hello sa mga followers ng channel ni Mag-usap Tayo. Ako po ay isa rin follower niya. Follower artista. At marami kang matutunan dito sa channel niya. Kasi public service to. Katulad ng updated din kayo kung ano mga nangyayari, kung ano mga ganap sa Japan, kung ano ang latest na rules and regulations, kung paano papunta din sa Japan. At syempre dito rin sa Pilipinas para nababalitaan din ng mga kababayan natin sa Japan kung ano mga nangyayari dito sa Pilipinas. Marami kayong matutunan dito sa channel ni Vicky Ozawa. Si Vicky ay kaibigan ko na noon pa at marami ako natutunan na rin sa kanya. Tama lang na magkaroon siya ng ganitong channel na makakatulong din sa mga kapwa Pilipino. Huwag niyong kalimutan, tayo ay mag-subscribe at mag-share sa kanyang channel. Salamat! Dela Suarez, ngayon Pinky Suarez. Thank you! Ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Ozawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayong mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa, huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Pwedeng mag-usap tayo, Vicky Ozawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Ako si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ingat. I'll see you soon. Bye. Pero working hard ang lola. Ingat. I'll see you soon. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad
Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di pinakadintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay, kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat, salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin din po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Pagkus, maghalo po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Hello po, magandang tanghali sa inyong lahat. Actually, this is, shoot na namin, recorded shoot po namin ito. Kaya lang ngayon ipinalabas, pero sinute po namin, which is today. Today is Saturday, and ilalabas po ito ng Monday. Magandang tanghali po. In a way, still tanghali naman eh. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Andito po na naman ang inyong lingkod para sa Heart Day. Happy Valentine! Nako, saan ang mga date nyo? And don't forget our special offer for February. Meron po tayong ino-offer. Stay in the hotel for per person is 5,000 yen. I-check nyo lang po ang Riverside Golf Resort. Okay, simple lang po ang sasabihin ko. But for the meantime, ang gusto ko pong sabihin sa inyo is mag-ingat kayo dahil ang dami na namang mga ubo-ubo, mga sakit-sakit.
Ingatan po natin ang ating sarili dahil kakaiba ngayon ng sakit na dumadapo. Meron ang chika, meron na naman daw bago, pero wag natin yan. Basta keep praying po, may magandang sagot dyan. Keep praying, praying, praying. Marami naman mga hula-hula. Diba? Itong pasok ng 2025, magiging ganito daw, magiging ganun. Well, of course, kung mangyayari yun, wala tayong magagawa dahil talagang nakatakda na yun. But still, prayer is the best answer. Wala nang iba. Bago natin ipasok ang susunod na segment, tandaan po natin ang aking laging sinasabi. Ito po ang inyong likod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyong tandaan, hindi kayo nag-iisa. Yes po, wag po natin pagtaguan ng problema. Basta maging honest to goodness tayo. Sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, may magandang mangyayari sa buhay mo. Honesty is the best policy. Pasok po tayo sa ating, what's that, manager? I forgot. One-on-one. Ito po ay tungkol sa isang kababayan natin na nagbigay ng, I think nailabas na po namin to, but still, yung tungkol po sa LA na sunog. Pakinggan po namin siya dahil siya po ay aking besi rin, friend po namin na nandun din sa LA at nakikita niya talaga ang nangyayari sa sunog that time. Okay, panoorin po natin. Tuesday. Pa-Tuesday. Kasi Wednesday, merong windstorm. Windstorm. Okay. Pag may windstorm, normally, alam mo yung mahangin. Pero ito, ibang klase, parang tornado storm, 100 yata per something. Dati kasi 30, 40, malakas na yun eh. Merong windstorm. So, technically, binigyan na kami lahat ng warning ng siyempre, fire. Kasi nga, magkaka-brush fire dahil nga dry, wala kaming ulan. Dapat umuulan na. Walang ulan, dry. So, nagbigay lang sila ng warning, magkakaroon ng windstorm, fire prevention, blah, blah, blah. And then, all of a sudden, nag-spark ang apoy sa hillside ng Pacific Palisade. So, without thinking na maapuran nila yon, hindi nangyari sa sobrang lakas ng hangin. Kasi ang helicopter hanggang 20 lang eh. Pag lumampas na ng 30, mahirapan na silang magsabog ng tubig sa ere. Kasi nga, pag malakas ang hangin, delikado rin sila. So, yun ang sinabi na explanation. Kasi marami nagtaka, ba't walang helicopter, ba't walang tubig from the air. Malakas naman talaga yung hangin. Sobra. Oh my God. First time ko naranasan yung ganong kalakas na hangin. Nakala mo may sound na siya na lahat ng puno namin nakalbo. Wow, parang hipo-hipo? Parang ganon, pero grabe yung hangin niya talaga. Di ba parang pag nagba-barbecue ka, di ba pinapaypayan mo yung apoy para lumakas? Di ganon na nangyari. Yung maliit na fire na yun, wala pang isang oras lumaganap na. Ang problema, biglang walang tubig. Oh my God! Lumabas lahat yung mga, kasi bakit? Alam namin malakas ang hangin. Alam namin hindi pwede helicopter. Bakit walang tubig sa mga poso? Ano nga yun? Hydrant. Hindi chinek pala. So, ang daming anomalya na after sa nangyari, lumabas. Kawawa yung mga firemen talaga, ha? They tried their best. Pero kung ang hydrant mo wala, in-explain naman aftermath na ang hydrant daw pag sabay-sabay binuksan, yung force of water, mahina. Totoo naman. Kahit sa bahay, pag binuksan mo ng sabay-sabay ang shower, mahina yung isa. Alam mo yun, hindi. Pero maraming lumabas na aliman niya na kasi daw yung governor nagpass ng bill na if in-flush yung water sa reservoir or sa dam sa Pacific Ocean para daw ang mga isda mabuhay. Nabuhay nga isda. Wala naman tubig yung mga bombero. Oh my God. Diba? Plus, nag-cut sila ng budget sa fire department. So ngayon, marami hindi na nakapag-recruit, kukonti lang sila or walang overtime. So, lumalabas sa yan ngayon. So, ang pinupuntiremede lang yung mayor tsaka yung governor. And which is politics, Kahit sa mundo yata, merong ganun. Kaso ngayon dito, lumalala. Halaga? Oo, lumalala. Hindi na maganda.
Ang problema, akala namin Pacific Palisades lang. Biglang, eto na naman, sumulpot sa ibang lugar. Bakit? Talagang antindi ng hangin na pumunta sa ibang lugar, gano'n? Feeling namin, hindi hangin eh. Kasi it's too far para maging alipato. Hindi gano'n? May mga lumalabas na yung nangyari daw sa Pacific Palisades is a cover-up dahil bago daw umupo yung bagong presidente, may pinagtatakba na whatever. Hanggang na damay na naman si PDD dahil daw may mga gusto sunugin na mga underground eklabo na ganyan. Which malalaman natin lahat yan pag matatapos to. Hindi natatapos kasi umuusog eh. Ngayon sasabihin nila sa Pacific Palisades, 11% content. From 8 for 2-3 days, 8 lang nag-11. Sabi ko, teka muna, ano ba target nila? 100? Ang layo pa sa 100 nun ha. 11% pa lang. Hindi talaga maano dahil lumalakad yung apoy. So, hanggang ngayon? Hanggang ngayon. My God! Up to this time. So, naubos na yung Pacific Palisades, umuusog naman siya ngayon, papunta na sa So in short, hindi siya uminto. Lumalaki siya. Malayo ka naman. Noon nagkaroon sa Hollywood Hills, yung pamangkin ko may bahay doon. And kami mga 3 miles away lang. Ano na kami noon, natakot na kami, meron na rin kaming warning for evacuation. Pero blessing in disguise, yung ihip ng hangin napunta sa kabilang side. So ngayon, ibig sabihin, continuous pa rin siya? Yes, up to now. Up to now? Hanggang kailan? Ibang area naman na nasusunog. Hindi siya tapos, Vicky. Ang laki pa rin ng apoy. My God. Kaya lang nga, at this point, ang kinukuha ng apoy is mga hillside. So, hindi masyadong residential. Na puruhan lang yung dalawang lugar, Pacific Palisades tsaka Altadena. Para silang binura sa mapa. May small community. Kahit dyan sa inyo meron, di ba? Meron. Dyan, di ba merong lugar. Tapos ibang lugar naman ang tawag din. Ganon, natupok lahat yung dalawa na yun. My God. Lahat, simbahan, eskwelahan, totally para silang nabura sa map. Parang yung isang barangay na malaki. Yes, na malaki. Dalawang barangay ang nasunog ngayon. Sinasabi nila kasi mayayaman daw normally. Hindi naman. Kasi meron din silang mga, the people who strive hard para lang magkabahay sa ganun. Doon lang may mga artista, ayan, sunog. Sunog din bahay nila. Diba? Siguro may isang natira, sabi nila, blessing kasi daw may epiphany. Naniniwala rin ako kasi marami na rin kasi yatang religion dito Hindi na Catholic religion, yung mga atheist or demonic group, So kahit sa Grammy daw, yung daw host sabi nga daw zero. So ngayon, after a day or two, umpisa yung sunog, Oo, ngayon salita niya, napanood ko eh. Yes, maraming sitwasyon din na may kinurse ang God. The next day, may nangyari. Meaning to say, anong nila? Come up nila? Ano yung... Normally, Vicky, kunyari, may karoon ng sunog. Dati sa Malibu. Malaki rin, pero na-contain in a day or two. Then, ang galing dito sa Amerika, malalaman nila kung galing ba sa sigarilyo, galing ba sa lightning, galing ba sa electric wiring. Ngayon, wala pa sila masasabi dahil ongoing pa yung apoy hanggang ngayon. Yes. Pero ang main start niya sa isang bahay or sa bundok? Doon sa sa hillside. Sa yung init? Hindi, yung may in-interview, nag-hike. Kasama niya yung aso niya. So, while hiking, yung aso niya naging aligaga. Sabi niya, my dog started acting weird. So, hinihila daw niya yung aso niya, parang, what's wrong with you? Parang may hiking trail eh. And then, nung napapalayo na raw sila sa Pacific Palisades, kung saan nag-umpisa yung una, nakarinig siya ng sabog. Pagtingin niya, parang, it looks like fire. So, ang ginawa niya, umuwi na siya. Pag uwi niya, nakita niya, laki-laki na ng apoy. So, ginawa niya, kinuha na lang yung aso niya, pumasok siya sa kotse niya. And that's it, ang bilis dahil nga sa sobrang lakas ng hangin. Grabe. Pero meaning to say, may sumabog. Yun ang sabi ng hiker. Actually, hindi nila alam kung saan nag-start. Pero yun yung na-interview na tao na sabi niya, nakakita siya ng spark.
dahil nakarinig siya ng pagsabog. Doon sa hillside, dahil nag-hiking nga siya eh. So, hindi siya nag-umpisa sa bahay. Hindi bahay. Nag-umpisa siya sa parang side ng bundok. Hmm. Pero, normally, pag nagkaka-brush fire dito, nalalaman nila na may nagtapon ng sigarilyo. Oh. Kasi, kahit anong dry naman, Vicky, kung how could a fire start kung walang nag-trigger o walang nag-kiss-kiss or walang... Kahit ganong ka-dry yan, it can take an action. Yeah. Ano yun? Bigla na lang siya nagkaroon ng fire ng may friction dapat yun or something. O nag-ignite, siguro may nagtapon ng sigarilyo. Kaya madalas, meron sila sinasabi na cigarette ang umpisa. Sabi ko nga, ang galing naman nila, alam nila. Pero ngayon, wala hindi pa nila alam. Yeah. Para makapag-focus and concentrate dahil ongoing, tas namatay pa si Carter. I mean, ongoing pala yung apoy. Hindi pa siya tapos. Hindi pa yan. Pagkatapos ito, nagkaroon sa Altadena, tupok din. Tapos nagkaroon sa Hollywood Hills, doon kami malapit. Na agad naman. Maniniwala ka sa mga palm tree ang nasusunog? Yung palm tree na mataas. Ano ba yun? Palm tree? Yung palm ang tree. nasusunog. Sa Hollywood Hills, doon nila nakita na, oh my God, nasusunog yung palm tree. So lahat sila hino-host yun. Kaya na-contain, hindi nakarating sa bahay. Na agad. Yung katanin. Diba? Tapos noon, maya-maya, nung nasa Hollywood Hills, biglang eto po, tinutupok at 4 na bahay sa Studio City. Ang lalayo nun, darling, hindi siya magkakatabi. Natupok pa rin. 4 na bahay, oo. Ano rin yan, ang kikiti din ng mga kali doon. Kasi dito, the more na mahal ang bahay, the more maliit ang kali. Hindi ko alam kung bakit. Kasi pataas eh. You know, mga hillside. Oo. So ngayon, from Pacific Palisades, natupok na niya. Kumbaga, kinain na niya yung buong barangay doon. Lumakad na siya ngayon sa bundok. So papunta ng iba-ibang lugar sa Bali yun. Pero ang maganda lang na nangyayari, hindi nakakaabot sa mga bahay kasi naaagad. Yun nga. So ibig sabihin ngayon, nag-aapoy pa pero sa bundok na siya, wala nang bahay-bahay. Sa bundok, wala nang bahay-bahay mula kahapon yata. Oh my God. Siyempre, warning pa rin yun sa mga nakadikit sa... Yes. Kasi mga bahay na nakadikit sa bundok, yun ang mas mahal eh. Yeah, di ba dyan sa inyo? Oo. Tsaka binigyan kami ng tulong ng Canada. Ang galing-galing daw ng mga helicopter ng Canada. Ang daming nagsasabi magaling daw yung piloto, tsaka yung maraming tubig yung nadadala. Wow. Ang kaso mo, yung isa, tinamaan ng drone. Tinamaan ng drone? Namaan ng drone, o kaya ngayon, paralyzed yung isang aeroplano. Hindi pa makaka-fly kasi inaayos. Tarantado naman kasi magdo-drone lang. Tinabi pa doon sa mga... I mean, come on. Sino yung nagdo-drone? Gobyerno yan? Bakit di nila kita yun? Hindi, hinahanap nila may-ari. Kasi napunta yung drone sa aeroplano eh. Malolocate nila yun, trust me. Kawawa yung may-ari nun, kulong. Ba't naman siya nag-drone? Nagkakagulo na nga. Wala, gusto lang siguro niya mag-content. Kahit nasa, kahit nakakatakot, nasa peligro ka na, makapag-content ka lang. Tapos, darling, meron na naman kaming wind forecast tomorrow. Kaya nakakatakot. May hangin na naman. Hopefully lang daw, hindi ganun yung windstorm na naman. Sabi, major windstorm slums south na naman daw eh. Para naman sinasadya, nawala lang na ilang araw. Meron pa rin kaso mild. Pag sumabak na naman to bukas, hopefully, inaagad nila yung apoy eh, para kung magkaroon ng windstorm bukas, hindi na ganun karami yung maapektuhan. Pero ongoing siya. Oo, pero ngayon, so far sa bahay mo, medyo okay naman kayo. Malayo na kayo. Oo, malayo na. My goodness, parang hanggang kailan matatapos? Ito, puro residential. Ito, pag bumaba na ng Hollywood Hills, papunta sa Sunset, Hollywood, yun na yun. Pag tinupok-tok, wala nang California talaga. So, kasi pa downtown na kami. Andyan yung Hollywood, di ba? Ang Hollywood is like 5 minutes away sa amin. Yung kasi nakapunta ako dyan one time at yung Hollywood na sign doon sa bundok, hindi naman doon. Hindi, alam mo yun na nakakabuisit. Ang daming gumagawa ng AI ng kung ano-anong ting yun. Hindi ko alam kung bakit yun na pinipilit nila masunog. Bakit?
Hindi ko alam, wala yung mga AI nga, di ba, mga fake. AI is yung artificial, intelligent, oo. Oo, na mga video, di ba, yung aso napapakanta nila, yung ayun ba? Kaya, Oo, nakikita ko. pinipake nila ngayon ng mga View. video, mga picture. So, nilalagay nila yung sunog sa likod ng Hollywood sign. No, hindi naman nasunog ang Hollywood sign. Hindi nakarating doon. Kaya ang sabi ko, hanggang doon kaya yan doon sa Hollywood sign? Kasi nakapanik ako doon eh. Yun, fake yun. Fake yun sa Hollywood sign. Sabi nga ng anak ko, Ma'am, why I'm not believing, anak. I know it's not true because I live here. Malalaman ko kung nandun na. Yes. Sabi niya mga nagko-content daw para lang may malagay sa content nila. Yes. Pero mo sa totoo lang, I remember nung nasunog din yung bahay namin dito at opisina. Sabi ko, oh my God, I know the feeling. Grabe. Sinabi ni Jane sa akin, sabi ko, oh my God, talaga, nasunugan si Vicky. Yan po ang ating mga commercial for Valentine's special. Anyway, pasok naman po tayo sa... are we done with the commercial? No, not yet. Oh. Yeah. So, sorry po. Wala ako sa sarili ko ngayon, sorry. Anyway, narinig nyo po ang tungkol sa nangyari sa LA. Na ipalabas na po namin yan, pero yan po ang mga nangyayari doon. That was... January 13 nang ipinalabas po namin yan at inulit ko lang po dahil yung ginawa ko pong video supposed to be one-on-one tungkol sa iPhone scammer ay naku, pag-edit ko, hindi ko pala nalagyan ng voice kaya yan muna po ang pinalas namin. So, sa susunod na Monday, abangan nyo po ang tungkol sa iPhone scammer na naman, strike again. Okay po, ngayon po pasok tayo sa ating commercial.
ating Valentine's special. Kaya avail na po ang ating commercial na every 5 ng Netflix. Ito po ang lalagyan. You will have also a bonus of 5 piraso. Of course, ito, ilang piraso nito at saka mango dry po and also ang ating cashew nuts. For this month po, special yan. For every, bilhin nyo ng ating Netflix. May bonus po tayo. Ang ating bonus po, ulitin ko, for every 5 bottle po nito, it's only 3,800. Kasama na po ang shipping. And for another bonus naman po, pag order kayo ng isang lapad ng Netflix, meron naman po kaming ibibigay na 5 piraso na either mango dry or cashew nuts. Yan po ang ating bonus naman for isang lapad. Yan po ang ating mga special for this February, our special promo. And don't forget our hotel, andito lang po sa Yamanasi. If you're willing to stay for 1 night, 2 nights, meron po kaming special offer for 1 night. It's only 5,000 yen per person po. Avail na po, mag-PM lang po kayo sa FB page, mag-usap tayo by BQ Isawan, dyan pa rin po yung ticketing, translation, etc. etc. Okay po, ngayon po, kausap natin naman si Miss Hussein tungkol sa mga Q&A. Biglaan po ito, in-storbo ko siya. Hi, Miss Hussein. Yes, Miss Vicky. Good evening po. Good evening tayo ngayon. Oo nga, good evening. Shoot tayo ngayon eh. Abi ko nga, good afternoon na rin. Pasensya na. Bigla-bigla. Pasensya na. Okay, Miss Hussein. Ano ang mga question natin? Hindi ko na para madiretso mo na yung pagkain. Na-istorbo ko kapag kain mo. Yes. Yes, Vicky. Meron po tayong unang katanungan. Ito po ang ating unang katanungan. Yes. Ano po ang dapat kong gawin? Anak po ng hapon, inabandona. Nasa Davao City nakatira. Magsa-17 years old na po yung anak ng hapon. Naghihirap na po siya, wala man lang pambayad ng tuition fee. Hirap po sa buhay. Sana po mapansin ang concern ko po kung paano matutulungan ng anak ng hapon. Okay. Kaibigan siya. Pinsan po. Pinsan. Yung bata ba nakapasok, number 1 kung nakapasok sa Kusikitohong, ang isa pang importante is yung napirmahan ba yung birth certificate ng Japanese. Yun ang dapat niyang itanong mo muna. And then from there, nowadays naman, meron talagang visa ngayon na 15 years old yung bata, no? So meaning to say, baka pwede pa rin matawag ang nanay, para depende pa rin. Kung halimbawa nakapasok sa isang papeles, whether pinakamaganda talaga kung nakapasok ko si Kitong. Kung hindi naman, doon sa birth certificate lang, medyo mahabang proseso dahil isinasayban yan, DNA check, doon pa lang mailalaban. Sana meron pa rin siya mga contact, no, mga number nung father nung bata. So, yun kamo ang magagawa natin, isabihin niya sa atin kung nakapasok ba yung bata sa Kusikitohong, and then yung isa pa, kung nakapirma yung tatay sa birth certificate. Okay po. Okay, ano pangalawa natin? Ito po ang pangalawa. May pamangkin po ako na half Japanese din. Okay. Nagsasabi po sa akin na baka daw may alam akong makakatulong sa kanya. 18 years old na rin po siya, babae. Gusto naman niyang mahanap ang tatay niya. May number po siya ng tatay niyang hapon. Kaso, nagre-ring lang daw po, parang ayaw sagutin. Yun po, taga-Ibaraki Ken daw po yung tatay. Tapos, binanggit na po yung pangalan, hindi ko na po i-mention. Hindi na, yeah. Oo. Ganito yan. Kung alam niya yung number, alam niya yung address, number 1, ang isang step niya, since 18 years old na siya, magpadala siya ng letter. And then, pag yung letter, pinadala niya, and then bumalik sa kanya, hindi na doon nakatira. Ngayon, kung meron siya mga katibayan, o yung birth certificate niya ba, nakapirma rin yung tatay niya, isa yun. Meaning to say, hindi siya nakapasok sa Kusikitong, di ba, pag ganyan? Yes po. Oo. Yung birth certificate na lang ipanlalaban dyan. Tapos yung mga katibayan na nung mula ng maliit siya, yan ang mga panlaban dyan. At saka, meron kasi tayong isang kababayan na ewan ko kung nanonood siya,
Actually, ganun na nangyari. Nakapirma yung tatay sa birth certificate and then good enough na yung edad niya is matured na. I-share ko lang po ito, no? Dahil since marami tayong mga ganyan case tungkol sa mga Japino, meron po isang kababayan tayo na na-interview natin at natulungan konti, pero ang naging problema is hindi siya nakapasok sa Koskitohong. Pero nakapirma ang tatay sa birth certificate. Ang ginawa niya for a couple of years din, matagal din pinaglaban niya ang kanyang karapatan. Although na-try namin, nakausap ang tatay niya, humarap ang tatay niya, but the problem is, ayaw ipalagay sa Koskitohong kasi meron pa siyang wife. And may reason kasi rin yung tatay. Pero what's good, merong mga lawyer na tumutulong na pwede palang ipaglaban mo yan. 18 years old ka na, pwede kang pumunta rin sa Japan na sabihin mo sa embassy na you're coming here first as a tourist dahil gusto mo hanapin ang tatay mo. Basta you have the proper document para makapunta rito yung tourist. Number one, syempre, kung magkano ang income mo sa Pilipinas. Kung gusto mo lang hanapin ng tatay mo, you have the right, to come to Japan, dalhin yung mga documents mo, and then from there, may mga lawyer akong isi-showcase sa inyo rito sa Japan para i-handle ang case nyo. And you have to fight for it, kapares ng ginawa ng isang kababayan natin. And I was so thankful and congratulate him or her na nailagay siya sa Koskitohong na ayaw man ng tatay niya dahil na-approve ng highest court na ilagay siya sa Koskitohong dahil pag DNA nakita naman. So yun ang masasabi ko sa 18 years old na siya. Punta siya sa Japan, hanapin niya tatay niya. But first, magpadala mo siya ng sulat. Okay, Mrs. Yes. Thank you po. Sa ikatlo pong katanungan, ma'am, paano po bang maghanap ng tao sa nagano po nakatira? Nasa Japan po ako, ma'am. Yung ate ko kasi, naghihingi ng tulong sa akin. Nasa Pinas po siya. Kumuha kasi siya ng Senomar, nagulat siya nung nakita niya na marriage siya. Never naman po siyang kinasal sa Hapon. Never naman po siyang kinasal. At Hapon po yung lalaki. Kaya gusto niya sana makausap yung Hapon. Paano kaya? Okay. Sa marriage certificate, may nakalagay na address ng Hapon. Yes. Bawat marriage certificate, pag sa lalaki, di ba, may nakalagay na address? Yes po, kompleto yun. Yung kapatid niya nasa Japan. Yes po. Okay. Sabihin mo yung address na yun, i-double check niya, padala siya sulat, padala niya yung marriage certificate na yan. And kung meron magsusulat ng Hapon na bakit kasal ka sa kapatid ko. And since you are not married to my sister, ganon. Padala niya kamo. Sabi mo, i-double check niya muna, first step, ganon. Doon sa marriage certificate may address. Ang gagawin ng sister niya nandito sa Japan, pwede niyang padala ng sulat. Tignan niya kung magbabalik sa kanya yung sulat. Then yung second step niyan, mag-PM siya sa atin, tutulungan ko siya kung paano naman ang second step. Once na bumalik yung sulat sa kanya. Okay? Oo, para makausap. Kung bakit hindi naman nagpakasal yung kapatid niya, ba't nakasal sa kanya? Yan, may magic ka. Sige, anong pang-apat? Pang-apat po, ito po, tungkol po sa family tree namin. Japanese descendants po kami. Pwede po bang may goong tanggalin sa family tree namin? Example po, tanggalan ng visa sa Japan. Saan po ako pwedeng lumapit? Sinong tatanggalan ng visa? Isa daw po sa family tree nila. Family tree sila? Opo. Descendant sila mga during the Second World War, ganon? Yes po, ganon po ang ibig sabihin. Ngayon, gusto niyang mawalan siya ng visa? Hindi po siya. Meron po siyang gustong patanggalan ng visa sa isa sa mga descendant. Isa sa mga descendant. Ano yan? Bali, depende sa reason. Number one, kung nagkaroon ng crime, nagkaroon ng problema sa pulis. Yan usually dito sa Japan, pag may mga heavy crime ka, maski maski permanent visa, medyo baka ma-out ka. Although hindi po ako pulis at hindi ako immigration. Yun ang pagkakaalam ko. Depende sa case yan eh. Ngayon, ang tanong doon, bakit? Di number one, kung gusto mo siya ipares, magpakita ka ng case kung pwede ka naman mag-usap-usap muna kayo sa Kate Saibansho. Pwede mo, yung galit mo, mag-usap muna kayo. Di ba? Kung hindi mo siya makausap ng personal o talagang inis na inis ka,
Mag-Saipan ka, magkate-Saipan siya kung bakit gusto mo siyang patanggalan ng visa rito. And then from there, papasok yan sa immigration. Yun ang step by step. Pumasok ka muna ng mag-usap muna kayo, pamilya pa rin pala. Pamilya niya yan, di ba? Descendant po ako. Magkakasama sila. Pamilya kayo. Anong reason? Baka hindi siya totoong pamilya ba? Mga ganun ba? Depende yan, Hindi ko alam kung anong case nyo po. Pero yun po ang nasabi ko, ang case nyo is pamilya kayo. Sinasabi nyo, the best thing to do is talaga mag-usap lang po. Mag-usap kayo kung bakit, anong damdamin nyo sa isa't isa, at bakit hanggang dyan dumating ang damdamin mo. Malay nyo, mai-open up niya pa rin yung side niya at maunawaan nyo. And then the second one is, magkakate-Saipan siya ka, papasok mo sa korte kung bakit. And then from the yung korte, like meron po akong isang case na hinawakan, ipinasok niya sa korte, gusto niya pauwi sa Pilipinas, naglabas ang korte na yes. So, yung tao napauwi sa Pilipinas. Pamilya niya yon. Isang case po yan. Pero depende sa case po yan. Hindi lahat pwedeng sumang-ayon sa iyo ang korte. Yun ang aking masabi, Mrs. Zane. Next, okay po. Lang? Yes, meron pa tayo. Ikalimang katanungan po. Ask ko lang po about sa visa papuntang Seoul, Korea, and Singapore. Dito po visa or dito po mag-apply ng visa, permanent na po ako dito sa Japan. Nag-search naman po ako. Gusto ko lang pong marinig din. Ang sagot po ninyo. Pati din po sana sa Guam. Okay. Guam kasi ang alam ko, Amerika ang Guam eh. Kaya parang hindi ba yan US visa kung di ako nakakamali. Kasi ang Guam is America. It's part of America, di ba? Yes, it is. Mag-US visa ka rin. Apply ka ng US visa. And then Singapore, wala tayong visa. Ang Philippine passport, walang visa dyan. Ang Korea, meron tayo. Oo, mag-online lang, iha. Pwede mong i-check yan. Mag-online ka lang sa US, American Embassy. Meron dun. May section dun how to apply for your visa as a tourist o kung anong visa po ang i-apply nyo. Magtuturo ba siya, tour? Parang ganun po. Okay. Natanong po niya. Okay. Yun lang po, ma'am. Pwede po yan. Mag-apply po kayo sa online. Singapore, wala tayong visa, ha? We can stay there a couple of weeks ata, ganun. Ang Korea, alam ko, meron pa rin tayong visa, and America. Guam is America. Nga pala. Gagaling din ako sa Guam. America nga pala. Sorry po. Iniisip ko kasi yung Saipan eh. Guam nga pala. It's America. Yes. Yes, Mrs. Zane, meron pa tayong question. Muling katanungan. Ito po. Nag-apply po ako ng visa para sa newborn ko dito sa Japan. Dito po siya sa Japan pinanganak. Okay. Yung POSEI and NOSEI ko po ay 0. Humihingi po ng additional documents ang immigration like payslip and bank book. Pwede rin po ba akong mag-add ng co-sponsor kung sakaling hindi sapat yung income ko dito? Kasi 3 na po ang dependent ko, pang-4 po itong newborn. Add ko na rin po kasi hindi ako nagsasave sa bangko. So wala po akong pera doon. Ginagamit ko lang siya for salary po at mga po-recommend ng bills. Okay. So hinihinga siya ng ano yung hinihingi sa kanya, Mrs. Zane? Hindi ko na-get. Additional documents po like payslip and bank book. Okay. Okay, bank book wala siya, sabi niya nga, 'di ba? Pero yung bank book niya, pumapasok ba doon yung sweldo niya? Kung pumapasok yung sweldo niya, pwede niya ipakita yun. Ayun, pumapasok ang sweldo ko. And then payslip, syempre, kapapanganak niya pa lang, pwede niya pakita yung old payslip niya. Yun ang itanong niya sa immigration. Kasi, alam nga naman, buntis siya. Nagtatrabaho siya na malaki. Hindi naman pwede, syempre, sweldo na malaki pag buntis. Bilang na bilang ang oras mo dyan. At saka, bilang na bilang din ang lugar na papasukan mo dahil buntis ka. Pwede niya i-listen out yun. Number 1, kung meron mag-i-sponsor, hindi naman hiningin pa ng sponsor, itanong niya rin, pwede ba may mag-i-sponsor sa kanya, ganun, additional yun. And then another thing, yung sa bangko, pakita niya yan, pumapasok ang income, pero nagagastos din namin. And then another thing, kung pwede, tanong niya rin sa immigration, pwede ba yung last work ko, bago ako mag-stop ng work dahil nabuntis ako, yun ay papakita niya. Yan. And then PM lang siya sa atin kung ano pa ang concern ng immigration. Tanong niya sa immigration. Okay po. Yes. Meron okay po. Yan sa ngayon, Miss Vicky. Okay na?
Yes po. Maraming pong salamat. Okay, thank you, Mrs. Seng. At sa mga inyo pong mga katanungan, andito lang po ang Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. PM lang po kayo hanggang 10 PM din po kami ng gabi. Maraming salamat po. And for my last word, syempre pa, may we all live with love, peace, and harmony. Arigato po. Thank you. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maludutas kapag nag-usap tayo. One question. マリがね、どうするのミカ、そこのちょっとの時間でも仕事できるよって、野菜。野菜？エミは5時間だけ働く。まあ自分のコード、登録してるからね。だから週に、ミカにも言ったんだけど、週に2回ぐらいだったらいいんですよ。じゃあね、そうすると、ね、1000いくらだから、いいんじゃない？週に2回だったら大丈夫。夜の方がいいか。夜の方がいいよ。夜の方がもっと高い。何時間？だってジェニーのところたまに急にスタッフがいないからかわいそうじゃん。ジェニーのところは別に構わないんだけどね。結局、現金で、まあ、小遣いみたいにしてもらってるから、税務署には出してないっていう感じだからね。だからそれは全然問題ないんだけど、いくらかったらいい。いや、300万なっちゃうんですよ、自分の方では。税務署にはそういうふうに出すんで、自分は。違う。じゃあそのお金もちゃんと彼女のアカウント入れないといけないよ。大丈夫。それはちゃんと税理士の人も話してるから。そう。違うの、入管。ちゃんと銀行の見せないといけないよ。今うるさいんですよ。300万円でも銀行を見せて今も相談だよ。銀行のアカウント出してくださいって言われた。